Hi guys, welcome in this channel. This reading is for collective your energy at this time. You're starting a new beginning kasi may nag-close na chapter and you're starting a new chapter in your life. Nagkaroon ng completeness sa isang cycle ng buhay mo and you will start something new. But you're not active right now. You're not willing na mag-send a message or mag-travel para ba hindi ka naging active ba na merong gagawin or i-send a message, gano'n. So ano pa? Or to call someone. Hindi nagre-rejoice ang third party or ang pwede yung mga gumagawa ng deceit sa'yo na pag nagtagumpay sila, tuwing nagtatagumpay sila, nagre-rejoice sila sa mga deceit nila. Ang dami yan dito sa mundo. Malabasin ka na lang, ikaw yung masama, pero yung kagagawa nila yun. Yung pala kay gusto nila maangkin yun sa'yo dahil nainggit sila. Yun ang tunay na masasama. Tapos yung mga ginagawa nila ng kasamaan, yan ang palabasin nilang masama. Pero nakikita ng Diyos yan. Sa bilang buhay, walang takas sa kaparusahan ng kaluluwa nila. So, ano pa ang dapat malaman about you right now sa energy mo? King of Cups. Empathetic ka eh. Emotional. Loving, caring, or maawain. Hindi pa natag yung isipan mo. Hindi stable yung mind mo. Pwedeng hindi ka makakatulog or hindi ka nakakatulog. Nagkaka-experience ng insomnia and pwedeng sumasakit yung puso mo or heartbroken ka lang talaga. O naghiwalay ka ng ex mo. May pagka-curious and inquisitive ka eh. And because of that, because of your curiosity, may nalaman ka. And dahil nalaman mo na yung deceit na yan, hindi na yung hidden sa'yo. Scheme or deceit, hindi na yan makapang manipulate or makapag-create ng illusion sa mind mo kasi na-discoveryhan mo na, nalaman mo na, na-booking mo na. Kaya malaga din talaga na expose, i-booking ang mga ganun para maging aware yung mga ginagawa ng deceit, guys, and schemes. Ayaw yun yung mga gumagawa ng deceit at ng mga schemes at mga hidden or mga witchcraft. Ayaw nilang in-expose sila. Diba nag-retaliate sila pag expose sila. Pinatutulong-tulungan nila yung nag-expose. Pero yung nag-expose sa kanila, yun ang sa Diyos. Sila sa kadiliman sila. Yung pag-expose sa mga kasamaan, deceit, yan ay mission yun sa Diyos. Katulad kay John, Prophet John. Ang mission niya ay mangoreksyon, magbigay ng warning sa mga tao. Ganun yung mission ng prophets eh. At to tell the truth, to expose the truth. Sabi na kung ano yung katotohanan. Para talagang totoo. Eh yung sa kadiliman naman, sa mga sa kadiliman, ng mga gumagawa ng witchcraft, ganyan, mga deceit, mga deceitful, nag-retaliate yan sila kasi ayaw nila ma-expose, ayaw nila masira yung image nila, ayaw nila na malaman ng mga biktima nila, ayaw nila malaman ng ibang tao kung gaano sila kasama, na ayaw nila maging aware yung mga ginagawa nila ng hidden, secret, deceit, witchcraft, para makontrol nila, para under sa control nila, para
hindi makahanap ng paraan para makawala sa control nila at manipulation nila at paminsala nila. Yan, di ba? So, ano ang mission from God? Meron kayong mission from God? Mukhang wala. May purpose ba ang God sa'yo? May purpose. Wala. Wala daw. And dahil wala, hindi naman kasi lahat ay mayroon talaga. No? Yun ang totoo sa Bible kasi ay nakasulat kasi yan na nakasaad sa Bible na iilan lang talaga yung pinili. Yung mga pinili na yun yung gagawa ng mga mission galing sa God. At hindi kasi madali talaga yung mag-carry ng mission sa God. Mahirap siya. Hindi kagaya ng walang mission from God. Di ba nahirapan yung prophet? Kasi prophet John. Dadaan ka pa niyan sa mga pagsubok. Di ba? Mahirap siya. No? Kaya, kung ganyan man, wala kang mga mission from God, ito ay depende lang din kung sino makaresonate dito. Sino makaresonate. Malaya ka eh. May freedom ka na gawin mo yung gusto mo. You're not tied sa mission mo. Di ba? You can enjoy your life and live freely. Na wala kang gagampan ng mission, responsibility. Responsibility yan eh. Yung mission mo from God. Responsibility yan. So, baka sunod na reading, mamakuhaan na may mission from God. Sunod. Tingnan natin. Depende kasi yan sa kung sino-sino makuhaan eh. So, ano ang blessings na paparating sa'yo? Tingnan natin. Yung maging Queen of Wands na yung energy mo. Na maging charismatic, confident ka, kasi pwede naman mag-iba yung energy. Halinig niya. And positive na nasabi ko na, optimistic, goal-driven, good-looking ka na. Maganda yung ganong energy para ma-enjoy mo yung buhay pag Queen of Wands. Kasi active ka, lively, goal-driven, focus ka sa goals mo. Yun ang advantage pag wala kang mission from God. Kasi you can focus on your goals, sa happiness mo, sa like kung gusto magnegosyo, kung yun ang magpapasaya sa'yo, nagkikita ng malaki, or kung ano man yung gusto. Iba-iba kasi yung gusto yung tao eh. Iba entertainment, iba yun ang gusto nila. Sumikat yung iba. Pwede mo i-pursue yung goals mo. Kasi walang, you're not tied. You're not tied sa mission mo. Kasi wala kang mission from God eh. You're not tied on something na kailangan mo mag-focus doon. Siyempre, pag may mission ka sa God, doon ka na pa-focus in spiritual. Hindi doon sa kung ano yung goal mo. Isang tabi mo, parang hindi mo talaga mapaglaanan yung yung goal mo eh. Kahit yung pagpapayaman, di ba? Yung may mga mission from God talaga, yung matuto, yung ma-profit, yung aman ba yun? Hindi man. Yun nga lang, kay profit sila. Sa kabilang buhay, sila, safe sila. At, yung mga may mission from God, pinipili yan. Yun na yung mga kailangan dyan, right use ka kasi. Pag sa mga tao, pinipili yan eh. Pinipili yung mga yan. Iilan lang kasi. So, wala tayong magawa dyan, di ba? Kung, yun na yun siguro yung let's see, chosen one siguro. Yung mga pinili ng God, yun na ba yung mga chosen one kung tawagin? Yung chosen one ba? So, yun na nga yun. Basta yung mga pinili ng God hindi pinili ni Satanas Kundi pinili ng God, yun na yung mga chosen one.
O ilan lang talaga. Kasi ilan na sila? 1,044. Yan. So, ilan na talaga, ilan yung tao sa mundo. Hindi naman pwedeng lahat ay pinili. Ilan lang sa Bible, ilan lang talaga. Madaming magkiklaim na, ako, chosen one ako. Di ba? Madaming nagkiklaim. Halos lahat mag-claim ng chosen one eh. Pero yung ginagawa nila, sumusunod ba sila sa kalooban ng Diyos? Righteous ba sila? Tama ba yung mga ginagawa nila? Justified ba? Madami mag-claim. Pero ang matutuong pinili, ilan lang talaga yan. Masakit ng pakinggan sa mga huwad na nagkiklaim na pinili sila. Ako, hindi ako pinili, guys. I'm not chosen one. I know that. I'm not chosen one, okay? And I accept it. I'm not chosen one. Hindi ako chosen one. Diba? Oh, may kapareha ka na, hindi chosen one ako. I'm not chosen one. So, dapat na tanggapin talaga na, kung hindi ka chosen one, huwag mo ipilit. Hindi ka chosen one eh. So, huwag mo maingit na sa tunay na chosen one. Be contented kung ano ka. And, importante dyan, masave ka eh, di ba? Buti nga yan eh, kung wala kang mission from God, kung if you're not chosen eh, to carry a mission from God eh. Malaya ka eh, may freedom ka eh, di ba? Baka sa samang loob niyo eh, na you're not chosen one. Ako hindi chosen one eh, tanggap ko yun eh. I'm not chosen one. Oh, yako guys. So, ano bang mapala nila kakaklaim para ipagmalaki sa iba na, ay, chosen one ako. Kahit hindi naman. Kahit yung ginagawa for witchcraft. Pag nainggit ka, gawa ng witchcraft. Pag mayroon pagkagaman, gagawa ng witchcraft, tapos i-claim yung chosen one siya. Gusto niya angkinin niya sa iba, gagawa ng witchcraft. Gusto niya angkinin yung destiny ng iba. Tapos sabi niya, chosen one ako. Pero man chosen one, hindi ka nang chosen one. Pero ako hindi ako gitira at hindi ako chosen one. Hindi ako yung maghangad ng yung sa iba ang kinin ko, agawin ko. Hindi ako ganun. I'm not perfect, but may sense of right and wrong lang din ako. Pero may mga words talagang tao na, ay grabe, yun lang yung mga nabanggit ko. Exposing the truth is not bad. Actually, it's mission from God. So, masama yun para sa mga bubuking. I-expose sila, kaya mag-retaliate sila. Para sa kanila, masama yun. Kasi baloktot sila eh. Ano ang next na mangyari sa buhay mo niya? Ay, lalayo ka na para maging tahimik ang buhay mo, peaceful ang buhay mo, peaceful ang isipan mo, may inner peace ka. Diba? Ganda. Pwede mag-travel ka, palayo. Yan. More clarification with the Six of Swords. Kaya, ewan ko kung upright ito. Let's see, upright kaya ito. Ito, isa. Merong offer sa'yo itong feeling na left out in the cold, na courageous, parang may pagka-immature siya eh. Maybe bata isip, may pagka-imaginative. Meron siyang isend or offer sa'yo. Na, ano ba yung offer niya na yun? Yun. See?
na left out in the cold, or parang nahirapan to kasi parang na left out in the cold siya, or na-ghosting, parang hindi ka na naparamdam, ganun. Baka nang ulila sa'yo, na-miss ka niya. Yung mabuo kayo, yung ma-unite kayo, yung magsama kayo as lovers or magkaroon ng relationship sa inyo, yun ang offer niya. La vida sin shan shin wan tan 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 tananan tananan. Knight of Swords. Ay, it's coming fast. Aggressive siya. And nagmamadali na mag-take ng action. And brave, I read dito. Aggressive na mag-take ng action. Full of drive and courage na mag-offer yun sa'yo. Baka siya mambabarang to ba? Finish ako na. Char, ano kaya to? Parang yung sa mambabarang yan, ha? Parang ito sa YouTube, ha? Driven by emotion. Pwedeng naging impulsive or reckless or so ano lang talaga siya, aggressive to take action, to offer this love offer. Lovers eh, yung magkaroon na ng relationship sa inyo. You will be in a relationship na. Malungkot ka pa niyan kung hindi ka chosen one. Malaya kang maging happy. You know what? Yung mga chosen one, akala yung masaya. Hindi. Hindi masaya ang mga chosen one. Madaming gusto maging chosen one, pero halos lahat na lang, syempre, gusto maging chosen one. Pero, iilan lang talaga yung totoong chosen one. So, kung hindi man chosen one, you should accept it. Di ba? Hindi na gagawa ka ng witchcraft para ahakin yung naging chosen one. May mga ganyan na gumagawa ng witchcraft kaya gusto nila yung anointing daw, parang ko sa YouTube, gusto nila angkinin yung anointing ng God dun sa may mga inanoint yung God. May mga ganyan. Pero makuha ba nila yun? Kaya hindi kanila yun. God ang nag-anoint. Sila sa kadiliman sila. Mga Coven yan sa Coven daw. Ay, Diyos me. Grabe greedy ba? Pwede ba yun? Yung sa, ano yung ng God eh, ilipat sa kanila, witchcraft, demonic sila, sa demonyo sila. Buang, di ba? Buang talaga yung mga yan. Buang talaga. Buang sila talaga. Uy. Ay, nako. Tapos yung ginagawa nila ng witchcraft, gusto na angkinin yung ano yung ting doon sa tao din. Yun palabasin ng buang sa paningin ng mga tao. Siyempre, gagawa nila ng witchcraft eh. Palabasin ng buang. Ang totoo sila yung buang. Lahat talaga yung buang. Gawain ba na matino yan? Matino ba utak na? Ano yung ting ng God yun, ha? Kukunin na sila, alagad ni Satanas. Kampo ng kadiliman, sumulunod sa Satanas. Aray. Ay. So, ano yung buang talaga sila, guys. Ano yung sabihin yun sa'yo, possible lang. Ayun niya na yung ano, yung mag-isa lang siya. Pero ba hindi niya na na-enjoy yung buhay, hindi na siya masaya, hindi na niya na-enjoy yung fruits of labor niya, nawala ka sa buhay niya. Kita niyo, malungkot pa rin siya kahit maraming pera niya, may maraming siyang pera, kung anong meron siya.
may kulang pa rin talaga sa buhay niya na hindi niya na na-enjoy yung buhay ng isa siya na wala ka. Yan. So, need niya na ng partner which is you. Oh. So, sa ngayon daw, ikaw daw ang pinaka-importante sa buhay niya. Para kang trophy pag nakuha niya. Para kang ito, importante ka na emotional siya, attached. Malaga ka sa kanya. Na alam niya maging fulfilled, happy siya, and satisfied. Or emotionally fulfilled pag nasa kanya ka na. Pinagkaragdagang dumi. Kung kaya kung tingga to dati na walang ginagawang action o hindi kumikilos, hindi ka kinukontak, hindi nag-reach out sa'yo, hindi na siya maging ganun. Kikilos na siya, mag-reach out na siya, gagalaw na siya, gagawa na siya ng move, hindi na siya manahimik na lang, hindi na siya yung magpatingga-tingga. Parang paasa, no? Sa reading pagka hindi ka makaresonate. Pero sa makaresonate, then that's your energy, guys. So, ito na lamang for collective reading.